Meron pong inilabas na statement ang isa sa mga anak ni Jinggoy Estrada tungkol nga sa kanyang acquittal. Ito yan. The acquittal of my father, Senator Jinggoy Estrada, in the plunder case has lifted a heavy burden that we, as a family, have carried for far too long. Kasi umabot na halos ng 1 dekada itong kasong ito. Pero hindi halata. Hindi halata na ito ay heavy burden para sa inyo. Diyos ko po naman, yung ganito, ay baka minamanino nga lang yung mga ganitong issue eh. Dahil uulitin ko sabi nga ng isang netizen, normal na to sa mga politiko at nagiging pabor pa nga sa karamihang politiko yung mga ganitong issue. Lalo na po pagdating sa issue nga ng katiwalian, pagnanakaw, at kung ano-ano pa. Maganda yan eh, nagiging pabor dahil lalong sisikat. Alam mo naman mga kababayan natin, ang niluluklok hanggang sa ngayon ay yung mga taong may mga record, katulad ni Jinggoy Estrada, Bong Revilla at marami pa pong iba. Mas madali na bumalik kayo sa politika. Mas madali na kayo'y manatili sa pwesto hanggat meron kayong mga ganitong kinakaharap na sinasabi niyong burden. I don't think this is a burden for your family. I don't think so. This legal battle has tested my family's resilience, but our unwavering strength and determination in proving his innocence have been our guiding light. Okay, so talagang pinaglaban nila, naging matatag ang kanilang family dahil dito. Okay. Maganda, no? Maganda naman yung mga words na ginagamit. Na andun yung love of a child to a father. My dad was not just acquitted, he is vindicated. Okay, parang na-exonerate. Pasensya na. Sa panahon ngayon, sa tingin ko hindi man mas marami, pero yung mga nag-iisip ng tama at alam ang totoo tungkol kay Jinggoy Estrada, kahit kukunti yon, sabihin na natin, mas lamang yung mga nauuto at napapaniwala pa rin, at yun nga, believe pa rin, suportado pa rin ang mga katulad ni Jinggoy Estrada. Kahit kukunti yung mga nag-iisip ng tama, yung strength, yung power nun, mas malaki ang impact. Mantakin mo sabihin na natin, si Jinggoy ay galing sa isang prominenteng pamilya, nag-aral sa isang prestihiyosong university, Ateneo ata. Tignan mo nga kung paano siya tignan ngayon ng mga dating kaklase niya sa Ateneo na most of them now are somebody na rin. Okay. So, ang ibig sabihin, ang tumitingala at sumasuporta kay Jinggoy ay hindi naman yung mga taong mas may mataas na pinag-aralan. Okay? So, mas mahirap yon. Mas mahirap na nakadepende ka doon sa mga kababayan natin na madaling mauto, umaasa sa ayuda. Diyan kayo umaasa ng suporta sa mga kababayan natin na mostly are vulnerable at madali na mapaniwala at madaling mauto. So, ibig sabihin, posibleng matinag yung mga yan. Posibleng mawala agad yung suporta ng mga yan pag sila'y nagising. Pero yung mga totoong nag-iisip ng tama, yung mga kalibel halimbawa ni Mr. Jinggoy Estrada, iilan man yon halimbawa. Pero mas nakakaya na ang tingin ng mga yan dito kay Mr. Jinggoy Estrada ay mababa. Dahil sa kanyang mga kinasasangkutan. Hindi ka naman talaga masasangkot sa isang ganitong klaseng kaso kung walang pinagmulan. Ibig sabihin, hindi naman talaga aapoy ang isang bagay kung, 'di ba, or hindi naman talaga uusok kung walang apoy. My dad was not just acquitted daw. He is vindicated, exonerated. Hindi totoo 'yan. Okay? Nakatatak na sa sambayan ng Pilipino. Okay? Nakatatak na may kaso ng plunder mula sa ama, ipinagpatuloy ng anak. Diyos ko po, 'di ba? Anong bago doon? Alright, hindi naman ganap ang pagkatig ng Sandigan Bayan Justices. Lubos pa rin ang pasasalamat ng aming pamilya dahil napawalang sala siya sa kasong plunder. We intend to exhaust all available legal remedies to prove his innocence and to eventually clear his name under our justice system. Okay.
So ipinangangalandakan nyo lang na meron talaga kayong kakayahan. Kahit dumating na sa punto na guilty na ang hatol, yan, meron pa rin kayong remedy. Gagawa at gagawa kayo ng remedy. You all have the resources, okay, para makahanap ng remedy at malusutan etong mga kasong ito pa, yung bribery, direct and indirect bribery. May resources kayo. At yan po ang una niyong intensyon ng pagpasok sa politika. Magkaroon, likumin ang lahat ng resources para pag dumating sa punto na kayo'y naging alanganin, nabuking, nahuli at nakasuhan, meron kayong resources, meron kayong magagamit, at posibleng meron kayong lusot. Yan po ang kalakaran niyo. Pero sasabihin ko sa inyo na kung yung sinasabi netong isa sa mga anak ni Jinggoy Estrada ay ito daw ay burden sa kanila, nako, sa tingin ko hindi, ay bumalik pa nga sa politika etong si Jinggoy, tapos isipin nyo burden. Yung tipong, alam mo palang naging burden yung pagpasok ng ama mo sa politika at nasangkot sa mga ganitong kaso, nakasuhan, pero andyan at bumalik, tapos sasabihin nyo, burden, etong ganito, naku, hindi yan burden sa inyo. Ulitin ko baka nga nagpapasalamat pa kayo at merong mga ganitong kaso. Ang ama nyo.